Yan lang. Righteousness para sa kanila, pero ang tingin ng Panginoon ay hypocrites. Mga pantayo, sabi niya, mapagkunwari. So, pero ano nga ba nais sabihin ng Panginoon Sus? Kasi sinabi rin niya, tinignan din natin, di ba? Sabi niya, huwag mong ibigay yung mga pananabagay sa mga aso at sa mga, yung perlas sa mga baboy. So, paano mo gagawin yun? Hindi ba mag-judge ka din? Kasi, paano mo sasabihin ito, hindi naman literal na aso talaga. Kundi, yung, alam mo nyo, yung attitude ng aso, yung binanggit ko last week ay mababasa natin yan sa 2 Peter 2:22. Ayan. So, isa sa mga mnemonics, Bible mnemonics, 2:2:2. Meron din yung 2 Timothy 2:22. Ayan. Ito, 2 Peter 2:22, sabi niya, yung aso, babalik sa kanyang suka, at yung baboy, linisin mo man yan ng linisin, babalik din sa tutikan. In other words, ay titingnan mo, kumbaga, i-analyze mo kung sino yung mga taong ito na binibigay mo yung mga malalalim na katuruan. Kasi ang banal na kasulatan ng Bible ay banal yan eh. Pero kung ibibigay mo to sa mga tao na hindi nila ito ina-appreciate, marinig man nila ang mga katotohanan, ipapamuhay pa rin nila kung ano yung alam nila. Kung ano dati nilang binubuhay. Pero may warning ang Panginoon, siyempre. Bago mo gawin yon ay, ano mo nang gagawin? Titingnan mo muna yung sarili mo kasi baka yung meron sa kanya, maliit lang na tuwing, ikaw pala tabla. Tabla pala yung tumatakip sa'yo. Ang point is, tinitingnan mo yung kasalanan ng kasama mo, pero yung sa'yo pala, mas malaki pala. Yung sa kanya, libo-libo lang, 1,000, gano'n, 1,500. Ikaw, limpak-limpak, bilyon-bilyon. Ang yung binubulsa. So, okay ba yun? Yan. So, check mo muna. Saliksikin mo na ang sarili. Now, sa ating pagsasaliksik sa ating sarili, kasi sabi sa verse 7 ng chapter 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y magkakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Anong sinasabi dito? May kaugnayan ba sa paghuhusga? Kasi sabi ko kanina, from verse 1 until na continuation ng pagkahuhusga. Kasi kung sa unang tingin, at ito rin yung paggamit ng iba, ito ay patungkol sa pananalangin. Ang humingi ka, humanap ka, kumatok ka, ang lahat ng ito ay patungkol sa pananalangin. Paano ang pananalangin, Pastor? Yung ask. Hindi ba paghingi yun? Ang salitang ito na ask ay meron siyang idea na yung mamalimos, yung kain lang. Ang laman lang ng tiyan ba? Yan yung ibig sabihin ng ask. Or sa English ay beg. Magmakaawa. Okay? Ask. So, pag ikaw ay nag-ask, natural, bibigyan ka. Pero sa unang kalabit ba, bibigyan mo? Tapos mamaya, nandun na sa kabila. Tapos nandun na sa likod, kakalabit. Mamaya, bibigyan mo na. Bakit? Para tumigil. Yun. O kung hindi man kakalabit sa'yo, dahil friends kayo sa messenger, sabi niya, sis. O diba? So, ask.
at ikaw ay bibigyan. Yung seek, hanapin mo. Ito yung mga bagay na, ang mga bagay na sinisik mo or hinahanap mo ay yung mga bagay na mayroong value. Tama? Kumbaga, meron kang nawala. Nahulog yung talaga ako. Sabi niya, hayaan mo. Pagkano lang yun? 20 pesos lang. Binili ko lang yun sa gilid ng school. Doon sa San Roque. Pero pag yung nahulog ay kahit na isang pares lang, tapos yan ay 23.99 carats. Kasi walang eksaktong 24 carats. 23.99 carats. Naku, hanapin mo, hahalugugin mo yun. Hahalugugin mo yun kahit saan ko na kasi yun, pupuntahan mo sa church kasi baka nahulog mo sa church. Dahil sa ito ay mahalaga. Merong kwento tungkol sa isang yung European na nag-invest siya sa cryptocurrency. Ang cryptocurrency kasi pwede mong isave sa hard disk o kasi sa USB. Tapos malaki yung kanyang ipon, nasa milyon. And then later on, naitapon niya yung hard disk. Naitapon niya yung hard disk, di niya alam ngayon kung saan banda. Anong ginawa niya? Naghukay siya ng naghukay, nalupog niya. Tapos, hindi lang yun. Nagbigay pa siya ng pabuya. Sa kung sino man yung makahanap yung hard disk na yun, nagbibigay siyang pabuya until dumating yung time na hukay siya ng hukay. Binawalan na siya ng government ng sa Europe. Basta parting Europe. Binawalan na siya ng government para maghukay. So, yun yung seek. Something na very valuable, yun yung hinahanap mo. At isang beses ka lang ba maghanap? Isang beses ka lang ba mag-ask? Ano na yung kumatok? Ang kumatok ay siyempre sa pinto. Hindi ka pwedeng kumatok sa pader. Walang magbubukas sa'yo doon. O kaya sa bintana, ganyan. Usually, pag kumatok ka, pag walang nagbukas, anong gagawin mo? Gaganunin mo. O kaya maghanap ka ng pwedeng pangsungkit, kutsilyo. Hindi. Dito sa ating Panginoon, pag kumatok ka, bubuksan ka. Yan. So, ulit-ulitin mong kumatok hanggang sa mayroong magbukas. Ang lahat ng ito, ask, seek, and knock, may kaugnayan sa pananalangin. Sa pananalangin. Pero, anong kaugnayan? Balikan natin yung tanong ko kanina. Anong kaugnayan nito sa huwag kang humatol? Okay? So, balik tayo dun sa salitang do not give what is precious sa mga dogs. Do not give kung yung pearl sa mga pigs. So, sa tingin nyo, madali tingnan kung sino yung pig, madaling identify kung sino yung baboy, sino yung aso. Madali bang tingnan yon? Hindi siya kadali. Hindi ka nag-judges doon kasi ang gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano i-define ito ni Chuck Smith. Okay, Pastor Chuck Smith, yung founder ng Calvary Chapel Movement. Sabi niya, Jesus is saying basically that we are not to condemn, but we are to discriminate. So may pagkakaiba ang condemnation sa discrimination. Okay, condemnation is something that God has reserved for Himself. To condemn ang isang person para sabihin niya, ito makasalanan ka, pupunta ka sa impyerno. Joke lang. Diba? That is condemnation. Pero yung sabihin na, ito, parang hindi dapat pinakasama to kasi ganito ang kanyang ugali. Baka mahawa ako. Baka mahawa tayo, mahawa ka, gano'n. So, dinidiscriminate mo lang. Parang, alam naman natin yung word na discrimination, di ba? Nagdi-discriminate tayo sa mga, minsan sa racial discrimination, mga gano'n. Discrimination sa economic, na pag mayaman, nakasiksik tayo lahat doon. Pero pag mahirap, parang ilan lang yung kasakasama niya. Discrimination yung tawag doon. So, ang discrimination
So, hindi tayo. It's not up to us. Sabi ni Jack Smith, it is not up to me to say that a brother is condemned or a brother is damned. That's something that is in God's hands. God reserves final judgment for himself. But it is something that I'm not to enter into. So, yung condemnation. Yun yung isa sa mga ina-avoid natin doon sa word na do not judge. Okay? Huwag kang mag-condemn. Pero, pwede tayong mag-discriminate. Sino ba yung aso, sino ba yung hindi. Okay? Pero, katulad nga nang nabanggit ko kanina, madali bang gawin iyon? Madali bang gawin?